Hello, hello, hello! Welcome to Tinay Tisay Vlog! Magluluto tayo ngayon ng hipon 3 ways. Ang first recipe ay ang ginataang gulay with hipon. Ang first step natin ay of course gisa-gisa. Tapos gusto ko guys ilagay na kaagad yung yung hipon. Gusto ko siyang magisa muna para, alam yun, ma-absorb niya yung lasa ng bawang, sibuyas, luya. Ay, ang sarap. Ang bango ng hipon pagka ganun, guys. Tsaka ko siya lalagyan ng gata. Tapos, pakuluan ko lang siya sandali. Tapos, alisin ko muna siya. Tsaka ko ngayon ilalagay ang mga gulay. Ganon lang yung technique ko, guys, para hindi ma-overcook yung hipon natin. At para hindi siya maging kasintigas ng tsinelas. Look at my veggies, guys. So fresh. Fresh from the farm. Ayan na. Pag-swimmingin na natin sa ating flavorful sauce. Ayan, sarap. Tapos, gata na this. Kakanggata na to, guys. The finale na nagatha. Tapos sitaw at ang sili pampabango. Kung gusto nyo lagyan ng sili na maanghang, pwede rin, pero ako wag na muna. Okay na tong ganito lang. Tikiman time. Tapos ayan, tsaka ko na ngayon ilalagay ang aking hipon. O konting na lang yan, 'di ba? Kayo ba, paano ba kayo magluto ng ganito? Sinasabay-sabay nyo ba lahat? Baka may special technique pa kayo dyan para maging mas masarap to. Tada! Eto na ang aking ginataang hipon. Ang bango. Kanin please. Only rice na this. Ayan, ganito lang gusto ko sa sa ginataan, yung malapot. Yung cream pa ba to? Hindi na to creamy, oh. Yung nagmamantika siya sa gata. Ganito ang gusto ko, napapalunok na ako. Tara na guys, kain na tayo. Tara, kain na. I need someone special to say, Nakakakilig. Ang sarap. Ito naman ang ating second hipon recipe. Magluluto tayo ng laing. Spicy, but not that spicy. Laing. Of course, mas masarap to kapag igisa natin sa alamang. Yes, you heard it right, guys. Naglalagay ako ng alamang sa aking laing. Sa mga hindi naglalagay, okay lang yan. Kanya-kanya tayo ng style sa pagluluto. Saang part ba kayo ng Philippines, guys? At paano ba kayo magluto ng laing? Napagtanto ko, guys, wala pa pala akong luya. Alam nyo na kung bakit. Heck nyo na itanong. Basta yun na yun. Ang mahalaga na alala pa, di ba? Sa part na to, guys, natanggal ko na yung mga hipon. Hindi ko na na-video. Bakit? Hindi naka-on yung camera ko eh. Ito, naglalagay na ako dito ng guys, kakanggata na to siya. Kanina nilagay ko na is yung pangalawang gata. Tapos eto kakanggata. Bakit siya ganyan, buo? Dahil naka-ref na to, guys. Nilagay ko na sa fridge. Gawa ng kahapon ko pa to binili. And ngayon ko palang maluluto. Pero okay lang din. Same lang din naman yung lasa niyan. Same lang din ang texture. Matutunaw din yan sa init. Oh my goodness. Ang bango na, guys. Eto na, ibalik na natin ang ating mga hipon. Luto na ang ating laing, ang ating seafood laing. Kung maglagay man kayo ng mga seasoning nyo, guys, bahala na kayo. Basta ako asin lang yung nilagay ko. Kung gusto nyo lagyan ng ng seasoning granules, bahala kayo. Kung gusto nyo lagyan ng mga broth cubes, bahala kayo. Basta ako ganyan lang. Kainan na! I need someone special to say, Pero mas masarap to kapag kakamayin. Wow!
Oo nga. Masarap pag may galunggong. Nagpapainggit pa ng hipon, histamine naman later. Eto na ang finale, Seafood Cajun. Yumminess nito guys. Tapos guys, nakalimutan ko pala ang mais. Okay na to, tanggalin na natin. So, ayan. Ang mais na lang ang hintayin nating maluto. Time to gisa-gisa na guys. Ito yung mabango na part sa paggawa ng Seafood Cajun. Ang paggisa with butter. Para hindi masunog yung butter nyo guys, lagyan nyo lang muna ng konting oil, tsaka kayo maglagay ng butter. Para hindi umusok-usok na yun. Napansin nyo guys, kaya alimasag at tahong lang yung pinakuluan ko. Kasi gusto ko sa hipon is igisa talaga siya para matanggal yung lansa niya guys. Iba talaga yung yung lasa, yung linamnam ng hipon kapag igigisa mo. Ayan, ang ating Cajun powder. Yan yung magdadala ng lasa nitong ating Seafood Cajun. Cajun nga, diba? Eto pa lang guys, parang gusto ko na siyang kainin. Ay, Diyos ko po, mauubos ko na talaga to. Ang bango-bango. Tapos lagyan na natin yung pinagpakuluan natin na sabaw kanina sa tahong tsaka sa alimasag. Yan yung isasabaw din natin. Tapos bago pa man ma-overcook ang hipon natin, tanggalin muna natin kasi magtutunaw muna tayo ng cheese. Oo guys, tama yung nakikita nyo. Nilalagyan ko pa siya ng cheese. Mas masarap, mas malinamnam siya. Iba talaga pag may cheese, promise. Ayan, para magkalasa na ang ating alimasag at tahong, ilagay na natin sa ating yumminess na sauce. Tinatanggal ko yung kabilang shell guys. Ang bulky kasi, tsaka didikit pa yung sauce doon sa extra na shell, diba? Sayang, dila-dilaan mo pa yun. Oo guys, kasi sobrang sarap na sauce na to. Kaya ayan, tanggalan natin. Tapos ang ating mais, halo-halo lang. Pahuli nating ilagay ang ating hipon at ang patatas nga pala. May patatas pa nga pala ako. Nakalimutan ko din. Tapos hahaluin lang natin para lahat malagyan ng flavor ng ating sauce. Ayan na, luto na! Lofang na this. Diyos ko. Ang sarap ng tunog guys, Para magandang tingnan, i-garnish muna natin ng leeks. Dahil walang spring onion, same lang din naman yan sila. Malaki lang yung leeks. Ayan na! Napaka-gorgeous na Seafood Cajun. Eto na ang aking Seafood Cajun. Kainan na! Ayan guys, tingnan nyo. Diba, nanunuot ang sarap ng sauce doon sa kaloob-looban ng ating crabs, sa shrimp, at sa tahong. Pati sa mais din guys, ang sarap-sarap niyan tingnan. Ay, lalo na yung patatas, diba? Kamaya na this. Mapapasayaw ka talaga dito. Mapapa-only rice ka pa. Guys, inaalis ko yung tiyan tsaka yung buhok yun sa may pusod. Pusod ba yun? Inaalis ko yan. Huwag kayong ma-intimidate sa pagluluto nito. Napakadali lang, promise. Basta may butter at Cajun powder lang kayo, ay go na yan. Don't forget to like and subscribe. Thanks for watching!